Bago tayo magsimula, siguraduhin mong handa kang tapusin. Dahil ang ibang kwento, mas lalong nakakatakot habang tumatagal. Mag-subscribe, mag-comment, at simulan na natin. Sa una, akala lang ni Nico, hangin. Pagod, antok, o baka guni-guni lang ng isang call center agent na sanay sa puyat, kape, at biyahe sa gitna ng 10 oras. Hanggang sa isang gabi, habang umaandar siya sa pinakamadilim na bahagi ng shortcut road, may malamig na kamay na dahan-dahang pumatong sa balikat niya. At mula sa likod, may bumulong. Diretso ka lang. Alas 11 na ng gabi na matapos ang shift ni Nico. 24-year-old. Pagod, puyat, at gaya ng nakasanayan, sumakay siya sa luma niyang motor para umuwi. Pareho lang lagi ang ruta. Isang shortcut sa liblib na bahagi ng highway. Mas mabilis ng halos 30 minuto, pero iniiwasan ng karamihan. Hindi dahil sira ang daan, kundi dahil may kakaiba roon. Isang mahabang bahagi ng kalsadang walang streetlights. Walang bahay, walang tindahan. Puro puno, puro hangin. At kapag gabi, parang may mali sa katahimikan. Pero para kay Nico, mas mahalaga ang makauwi agad kaysa makinig sa mga sabi-sabi. Noong una, normal lang. Mahinang ugong ng makina, malamig na hangin, paminsan-minsang tahol ng aso sa malayo. Pero isang gabi, pagpasok niya sa pinakamadilim na bahagi ng shortcut, biglang bumigat ang motor. Hindi simpleng alog. Hindi lubak. Hindi patag na gulong. Talagang parang may biglang umangkas sa likod. Napayuko ang motor. Parang may dagdag na timbang. Lintik. Naplat ba to? Huminto siya sa gilid. Pinaba ang paa, sinuri ang gulong gamit ang ilaw ng cellphone. Maayos. Walang butas, walang sira. Wala kahit ano. Napakamot siya. Ano yun? Sumakay siya ulit at nang umandar, normal. Parang walang nangyari. Pero kinabukasan, nangyari ulit. Parehong oras, parehong lugar. At sa pagkakataong iyon, may narinig siya. Isang mahinang kalansing. Parang strap ng helmet na sumasampay sa likod niya habang tumatakbo ang motor. Dahan-dahang nanlamig ang batok niya. Dahil mag-isa lang siya, dapat. 3 gabi. 3 sunod-sunod na gabi. Parehong bigat, parehong tunog. Parehong parte ng kalsada. Unti-unting sinisira ng takot ang lohika ni Nico. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka sira lang ang suspension. Baka uneven ang kalsada. Baka sobrang pagod lang siya. Pero may parte ng isip niyang alam ang totoo. May sumasabay.
Noong ika-4 na gabi, nagdesisyon siyang dahan-dahanin. Kabado ang bawat hinga, bawat ikot ng gulong. Bawat segundo sa daang iyon, parang may nakatingin. At doon niya unang nakita, sa side mirror, may helmet. Itim, may gasgas, lumang-luma. Nasa likod niya, eksaktong pwesto ng isang nakaangkas. Nanigas ang buong katawan niya. Nawala ng lakas sa mga daliri niya. Hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Bakanteng kalsada. Walang tao. Walang motor. Walang ilaw. Pagharap niya ulit, mas malapit na. Halos dikit na sa likod niya ang helmet sa side mirror. At doon niya napansin, basag ang visor. At sa loob, walang muka, walang ulo, kundi puro kadiliman lang. Napiga niya ang throttle. Humarurot siya palabas ng shortcut habang halos mabaliw sa takot. Pagdating sa pinakamalapit na gas station, halos tumalon siya pababa. Pawis na pawis. Hingal. Nanginginig. Boss, okay ka lang? May sumunod ba sa akin? May nakita ka ba? Napatingin ang lalaki sa likod ng motor. Biglang nawala ang kulay sa mukha nito. Nanlaki ang mga mata at umurong. Kuya, mahabang katahimikan. Sigurado ka bang mag-isa ka lang? Hindi na sana babalik si Nico. Pero ang alternate route ay halos 1 oras ang dagdag. At minsan, mas malakas ang pagod kaysa takot. Bumalik siya sa gas station kinabukasan. This time, mas maaga. Doon niya nakausap ang matandang mekaniko sa gilid. Tahimik lang itong nag-aayos ng kadena ng motor. Parang matagal nang may hinihintay. Tay, ano bang meron sa shortcut na yun? Tumigil ang matanda. Hindi agad sumagot. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsindi ng sigarilyo. May namatay dyan. 5 taon na. Napalunok si Nico. Aksidente? Tumango ang matanda. Delivery rider. Gabi rin. Papauwi. Nakat siya ng truck. Tumilapon. Yung motor, nakita. Yung katawan, nakita. Huminto siya. Saka dahan-dahang tumingin kay Nico. Pero yung ulo, hindi. Parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa gulugod ni Nico. Anong ibig sabihin nun? Simula noon, may mga rider nang nagsasabing may bumibigat daw sa likod nila. May naririnig.
May nakikita sa salamin. Laging naghahanap. Ng ano? Tanong ni Nico. Unti-unting napatingin ang matanda sa side mirror ng motor ni Nico. At biglang umurong. Parang may nakita. Hindi na yan naghahanap. Baka nakasakay na. Hindi na nakatulog si Nico ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, nandoon ulit siya. Sa madilim na shortcut. Sa gitna ng mga punong tila nakatingin. At sa likod niya ay bigat. Hindi simpleng panaginip. Kundi pa ulit-ulit na bangungot na parang may gustong ipaunawa. Sa bawat gabi, iisa lang ang eksena. Nakaupo siya sa motor. Umaandar. Hindi niya kayang huminto. Hindi niya kayang bumaba. At may nakaangkas sa likod niya. Mabigat. Tahimik. Hindi gumagalaw. Pero ramdam niya ang presensya. Ang malamig nitong dibdib na halos nakadikit sa likod niya. Ang dahan-dahang pagyuko nito palapit sa balikat niya. At saka may boses. Basag. Parang nanggagaling sa lalamunan puno ng dugo. Diretso ka lang. Napapabangon si Nico gabi-gabi. Basang-basa sa pawis. Nanginginig at madalas hindi agad makahinga. Pakiramdam niya kahit gising na siya, may nakatingin pa rin mula sa sulok ng kwarto. Minsan, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Stress lang, o sleep paralysis, o baka trauma. Pero bakit tuwing sisilip siya sa bintana, parang may helmet na nakapatong sa gate nila? At bakit tuwing madaling araw, naririnig niyang may mahinang tunog sa garahe? Parang may tumatamang helmet strap sa bakal. Noong sumunod na gabi, nagdesisyon siyang umiwas sa side mirror. Hindi siya titingin. Kahit ano pa ang marinig niya. Kahit ano pa ang maramdaman niya. Basta diretso lang. Dahil minsan, ang hindi mo nakikita ang tanging dahilan kung bakit hindi ka patuluyang nababaliw. 11:00. Parehong oras, parehong daan. Pagpasok niya sa shortcut, agad niyang naramdaman ng kakaibang lamig. Hindi normal na hangin, kundi lamig na parang pumapasok sa balat niya at tumidiretso sa buto. Tahimik, masyadong tahimik. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog, maliban sa makina. At tibok ng puso niyang halos sumabog. Huwag kang titingin, bulong ni Nico sa sarili. Pagdating niya sa pinakagitna, biglang bumigat. Mas mabigat kaysa dati. Hindi na parang may simpleng angkas. Parang may buong bangkay na sumampa sa likod niya. Biglang bumaba ang likuran ng motor. Nahirapan siyang kontrolin ang manibela. Put! At sa kanya naramdaman isang kamay, malamig, basang-basa, dahan-dahang pumatong sa kanan niyang balikat.
Hindi kapit, hindi marahas, kundi parang pagmamay-ari ng iba. Parang matagal na siyang hinihintay. Napasigaw si Nico, pero hindi siya lumingon. Hindi niya kayang lumingon dahil may parte sa isip niyang alam kapag lumingon siya, may makikita siyang hindi niya kayang kalimutan. Diretso ka lang. Napaluha si Nico. Ramdam niya ang hininga. Babaho. Amoy kalawang. Putik at nabubulok na laman. Sa gilid ng mata niya, gusto niyang sumilip sa side mirror. Pero pinipigilan niya. Hanggang sa hindi niya napigilan, isang maling tingin, isang segundo, at sapat na iyon. Sa side mirror, may dalawang kamay na nakahawak sa magkabilang balikat niya. Duguan, punit, bali ang mga daliri, at sa pagitan ng mga kamay na iyon, may leeg. Putol, walang ulo. Napamura siya sa sobrang takot. Napiga niya ang prattle. Humarurot siya habang sumisigaw, umiiyak, halos mawala ng bait. Sa likod niya, may narinig siyang parang mahinang tawa. Hindi masaya, kundi iyong tunog ng isang bagay na alam nang wala ka ng kawala. Mabilis, sobrang bilis. Hindi na niya alam kung gaano siya kabilis magpatakbo. Basta ang alam niya, kailangan niyang makalabas. Kailangan niya makarating sa liwanag. Kailangan niyang iwan kung ano man ang nakasakay. Pero habang bumibili siya, mas bumibigat. Parang hindi lang basta nakaangkas. Parang may unti-unting dumidikit. Parang ang katawan nito ay dahan-dahang sumasanib sa likod niya. Naramdaman ni Nico ang malamig na dibdib sa gulugod niya, ang basang tela, ang amoy ng dugo, at ang nakakabinging katotohanang may mga daliri na gumagapang sa dibdib niya mula sa likod. Bumaba ka, maawa ka. Walang sagot, kundi isang mabigat na paghinga sa leeg niya. At saka, may biglang tumawid. Isang aso, maitim, payat, bigla na lang sumulpot sa gitna ng kalsada. Napapreno si Nico. Isang saglit, isang maling segundo. Pero sa mundong iyon, sapat na iyon. Kumaskas ang gulong. Tumigil ang motor at kasabay ng paghinto, biglang tumahimik ang buong paligid. Walang hangin, walang makina, walang mundo. Parang may huminturing tibok ng gabi. Nanigas si Nico dahil unti-unti nararamdaman niyang may gumalaw, hindi sa likod, kundi sa tabi. May kung anong dahan-dahang lumapit sa kanan niyang tenga. At sa kanya narinig, direkta, malinaw, at galit. Bakit tayo huminto? Tuluyang nabasag ang isip ni Nico. Napaiyak siya. Hindi simpleng takot, kundi takot na parang may humahawak na sa kaluluwa mo. At saka, may naramdaman siyang baba. Mabigat, dahan-dahang pumatong sa kanan niyang balikat. Parang pagod na pasaherong sumasandal. Pero walang ulo. Walang dapat baba. Kaya, bakit meron? Doon niya naramdaman ng likido.
Nainit-init pa, tumutulo mula balikat pababa sa dibdib niya. Dahan-dahan, makapal, malapot, at pagtingin niya, dugo. Hindi patak, kundi agos. Napatingin siya pababa habang nanginginig. At nakita niya, may dalawang kamay na yumayakap na sa bewang niya. Hindi para kumapit, kundi para hindi na siya makatakas. Hanapin mo ulo ko. Biglang nagsindi ng kusa ang headlight at sa sinag nito may nakita si Nico sa gitna ng kalsada. Isang helmet, itim, basag, may dugo, at may gasgas ng pangalan sa gilid. Romy. Napuno ng sindak ang buong katawan niya. Napiga niya ang throttle ng buong lakas. Umatras sa motor sa puwersa. Halos tumilapon siya. Pero nakaabante siya. At sa likod niya, may sumigaw. Isang sigaw na galit, bigati at kabaliwan. Parang kaluluwang muling iniwang mag-isa. Habang humaharulot si Nico palabas ng shortcut, hindi na siya lumingon. Pero sa side mirror, sa huling pagkakataon, nakita niya may dugo ang kamay na unti-unting dumudulas palayo sa balikat niya. Parang pansamantala lang siyang pinakawalan dahil alam nitong babalik din siya. Tatlong gabi matapos ang insidenteng iyon, hindi na si Nico ang dating Nico. Hindi na siya pumapasok sa trabaho ng maayos. Hindi na siya halos natutulog. At sa tuwing pipikit siya, iisa lang ang nakikita niya. Isang dugo ang leg, isang basag na helmet, at dalawang salitang paulit-ulit na ibinubulong sa dilim. Hanapin mo ulo ko. Unti-unti, hindi na lang takot ang sumisira sa kanya. Guilt at obsession. At isang nakakabingi pakiramdam na may bagay na hindi matatapos hanggat hindi niya hinaharap. Kahit saan siya pumunta, may bakas. Sa rearview mirror ng jeep, sa bintana ng opisina, sa screen ng patay niyang cellphone, isang helmet, itim, may gasgas, naghihintay. Noong ika-4 na gabi, hindi na siya tumakbo, hindi na siya nagtago. Dahil may mga takot na habang iniiwasan mo, mas lalo ka lang hinahabol. Kaya bumalik siya, mag-isa, sa shortcut road. Bit-bit ang lumang helmet ni Romy. At sa loob ng backpack niya, ang natagpuan niyang lumang clipping mula sa gas station. Ayon sa balita, hindi kailanman nakita ang ulo. Pero may huling detalye. Isang witness ang nagsabing matapos ang aksidente, may isang truck driver ang huminto sandali pagkatapos ay umalis. At may kung anong parang bola raw na isinakay sa likod. Hindi na nahuli ang truck. Hindi na resolba. Hindi na ilibing ng buo si Rom. At marahil, hindi rin ito tuluyang nakalis. Eksaktong 11:00 na makarating si Nico. Parehong lamig, parehong katahimikan. Pero ngayong gabi, mas mabigat. Parang alam ng daan kung bakit siya bumalik. Huminto siya sa mismong bahagi kung saan unang bumigat ang motor niya. Bumaba, nanginginig, at inilapag ang helmet sa gitna ng kalsada. Romy, kung nandyan ka, tama na. Humuni ang hangin. Walang sagot.
Pero biglang namamatay sindi ang headlight ng motor. 1, 2, 3, at saka tuluyang namatay. Kasabay noon, may narinig siyang yabag. Hindi sa harap, kundi sa likod niya. Dahan-dahan. Mabigat. Basang tunog ng sapatos na humahakbang sa dugo. Nanigas si Nico. Ayaw niyang lumingon. Pero may pwersang mas malakas kaysa takot. Ang katiyakang ito na ang katapusan. Dahan-dahan siyang humarap sa side mirror. At doon niya nakita. Nakatayo sa likod niya si Romy. Buong katawan, wasak ang leather jacket. Bali ang isang braso. Lusak at dugo ang buong katawan. At sa ibabaw ng leeg, wala. Walang ulo, walang muka, walang mata, walang dapat ikatakot. Pero mas nakakatakot dahil wala. Sa kaliwang kamay nito, may hawak, isang helmet. Hindi iyong kanya, kundi helmet ni Nico. Tuguan, basag, parang galing nasa aksidente. Unti-unti nitong iniabot kay Nico. At mula sa kawalan, sa leg nito, may boses. Hindi nanggagaling sa bibig, kundi parang direkta sa utak niya. Palit. Napaatras si Nico. Hindi ako ikaw. Biglang lumakas ang hangin. Nagsisigawan ng mga puno. At sa isang iglap, may mga imahe sa isip niya na hindi kanya. Track lights, busina, pagtilapon, dilim, pagkawala. At isang lalaking nakaluhod sa kalsada. Hinahanap ang sarili niyang ulo. Napasigaw si Nico habang hawak ang ulo niya. Parang pinapasok siya sa huling alaala ni Romy. At doon niya naintindihan, hindi lang pasahero ang hinahanap nito. Kapalit, isang bagong rider, isang bagong mawawala. Biglang may nakita si Nico sa damuhan sa gilid ng kalsada. Isang bungo, wasak, nabaon, natakpan ng damo sa loob ng 5 taon. Sa sobrang takot, nanginginig niyang hinukay iyon gamit ang kamay niya. Putik, uod, ang may katawan. Pero nang maiangat niya, tumahimik ang buong paligid. Unti-unting lumuhod si Romy. Parang sa wakas, natagpuan din. Dahan-dahang iniabot ni Nico ang bungo. At sa unang pagkakataon, humina ang bigat sa hangin. Unti-unting itinapat ni Romy ang bungo sa leeg nito. Isang nakakabinging tunog ng pagkapit ng buto. At biglang umilaw ang mga mata ng bungo. Hindi galit, hindi poot, kundi lungkot. Tumango ito kay Nico. Parang pasasalamat. Akala niya tapos na. Akala niya malaya na siya. Pero bago tuluyang mawala si Romy, may huling bulong. Salamat. Mahabang katahimikan. At saka, pero may sumunod sa akin. Hindi agad nakagalaw si Nico. Parang tumigil ang dugo sa katawan niya. Ano? Pero huli na. Dahil biglang may narinig siyang makina. Hindi mula sa motor niya, kundi mula sa likod ng kagubatan. Isang malalim, bulok,
at mabagal na andar. Sumindi ang isang pares ng headlight sa dilim. Masyadong mataas, masyadong malaki. Truck, ang parehong truck. Kalawangin, wasak ang harapan at sa windshield may dugo. Nagsimulang manginig si Nico dahil may tao sa driver's seat at kung tao pa yun, payat, mahaba ang leeg, baluktot at nang tumama ang ilaw sa muka, wala rin itong ulo. Biglang sumigaw ang hangin. Marurot ang truck papunta sa kanya. Tumalon si Nico sa motor. Susi, start, wala, ayaw umandar. Please, please, sabi ni Nico. Mas lumapit ang truck, mas malakas, mas mabilis. At sa side mirror, nakita niya si Romy. Nakaangkas ulit, pero this time, hindi para saktan siya, kundi hawak ang manibela kasama niya. Diretso ka lang. Biglang umandar ang motor. Sagad-sagad. Parang may ibang puwersang nagtutulak. Humarurot si Nico habang inahabol ang truck. Mga punoy halos mabali. Mga anino'y tila kamay. Isang maling galaw lang. Patay. Pero sa huling segundo, nakalabas siya. Tumawid siya sa unang liwanag ng highway. Kasabay noon, nawala ang truck, nawala ang bigat, at nawala si Romy. Pagpagsak ni Nico sa gas station, halos wala na siyang malay. Nakita siya ng mga tao kinabukasan. Buhay, pero puting-puti ang buhok sa isang gabi. At hindi na siya muling nagsalita tungkol sa shortcut. Pagkaraan ng isang linggo, natagpuan ang shortcut road na sarado. May nahukay kasing lumang bangkay sa gilid. Isang truck driver na pugot din. Hindi na ipaliwanag kung paano. Pero mula noon, mas bihira na raw ang aksidente. Mas tahimik na, mas ligtas. Akala ng lahat tapos na. Pero may mga chismis pa rin. Paminsan-minsan, may delivery rider na nagkukwentong habang bumabiyahe sila sa probinsyang kalsada. May nakakasalubong silang lumang motor. Tahimik, mabilis, isang rider, 2 helmet. At kapag napadaan ka raw sa tabi niya, minsan lilingon siya. Makikita mong si Nico, mas matanda, mas maputla, parang walang tulog. At sa likod niya, may isang rider na nakaitim na helmet. Tahimik lang, nagbabantay. Dahil may mga kaluluwang hindi nananakit kapag nailibing mo ng tama. Pero sa bawat daan, may ibang ligaw. At minsan, kapag biglang bumigat ang motor mo sa gabi, hindi ibig sabihin si Romy yun. Baka iyong mas masahol pa. Kaya kung may nararamdaman kang malamig na kamay sa balikat mo at bumulong ng diretso ka lang, maniwala ka. Dahil may mga pagkakataong ang hindi mo paglingon ang tanging dahilan kung bakit buhay ka pa.